Eto, mainit na balita. Justin Baltasar, Troy Rosario at RJ Abarrientos pwede pa daw makasama sa Final 12 sa laban nila sa Australia sa March 1. Samantala, Justin Brownlee, suportado si Kai Sotto sa pag-skip nito sa window 2 at 3 sa FIBA World Cup qualifiers para sa pangarap nitong makapasok sa NBA. Tutukan ang mainit na balitang yan sa video natin ngayong araw. Pero bago yan, like and subscribe lang mga kabady para sa latest basketball news and highlights. Sa mga gusto pala manood ng laban ng Gilas sa FIBA World Cup qualifiers nang walang delay at free for life, magbibigay po kami ng free live streaming link. All you have to do is i-like lang po ang aming Facebook at YouTube channel para mabigyan po kayo ng unlimited access sa mga sports games sa buong mundo. Suportado daw ni Gilas naturalized player Justin Brownlee ang pag-skip ni Kai Sotto sa 4 na games ng Gilas para sa FIBA World Cup qualifiers. Ayon kasi sa mga kumakalat na rumors, may malaking tsansa daw si Kai na makakuha ng short-term contract para sa Summer League ng NBA, kaya ito nag-beg off sa 4 na games ng Gilas. Hindi lang natin alam kung totoo nga na may offer si Kai para maglaro sa Summer League matapos nga i-deny ng kampo nito na wala naman daw talagang offer si Kai sa US. Pero if totoo man ang mga rumors na yan, sakto kasi natatama sa schedule ng Summer League ang schedule ng ikatlong window ng FIBA. Kaya naman mas pinili na lang siguro ni Kai na mag-beg off sa Gilas since isa naman talaga sa pangarap niya ang makapasok sa NBA. Pero aminin man natin o hindi, nangingibabaw pa din yung pangarap ni Kai na makapasok sa pinakasikat at pinakamalaking liga sa mundo ng basketball na NBA. At sa tingin ni Justin Brownlee, mas makakabuti ang desisyon ni Kai hindi lang sa pansarili kundi para sa buong bansa na din. Bakit? Ever since kasi, matagal-tagal ng pangarap ng bawat Pilipino na makakita ng isang pure Pinoy na naglalaro sa NBA. Though may mga half Filipino naman na naglalaro na sa liga, gaya na lang nina Jordan Clarkson, Ron at Dylan Harper, Jalen Green at marami pang iba, iba pa din daw kasi ang pakiramdam na pure Pinoy ang makikita natin sa NBA. At sa kaso ni Kai, one step closer na lang ang kanyang pangarap at dahil nga binigyan siya ngayon ng isa pang chance, mas maganda din na ipursu niya yung chances na to kesa nga naman ma-injured ulit siya sa FIBA at ma-sideline ulit ng matagal-tagal at maglaho na lang totally yung pangarap niyang makapasok sa NBA. Suportahan na lang natin si Kai sa magiging journey niya, and if ever man na hindi na siya bumalik sa Gilas, may mga players pa naman tayong pwedeng ilagay sa Gilas na pwedeng mapunan ang pwesto ni Kai. Nandyan pa naman sina QMB, AJ Edu at ang magiging bagong member ng Gilas na si Mike Phillips para makabuo pa din ng isang malakas na frontline. But hopefully nga ay makita pa din natin si Kai sa mga susunod na game ng Gilas, especially sa FIBA World Cup sa 2027. Samantala, hindi pa naman daw sarado ang pinto totally sa 3 players na nakat sa Final 12 ni Coach Tim Cone. Ayun kasi, sa 68-year-old veteran coach, may pag-asa pa namang kunin niya ang isa, 2 o silang 3 na nakat dahil depende pa din daw yan sa magiging pangangailangan ng team sa laban nila sa Australia. Sina Balti Abarrientos at Troy Rosario nga ang nakat sa Final 12 at maraming fans nga ang dismayado dahil daw mas okay sana kung kinuha si Baltasar kapalit ng isa sa Final 12. Pero kay Coach Tim Cone nga, though gustong-gusto niya makasama sa Final 12 si Baltasar, mas pinili ni CTC ang chemistry ng dati niyang core players since kakapasok nga lang ni Balti sa sistema niya. Understandable naman din ang pagkakatanggal ng 2 players niya from Ginebra na sina Abarrientos at Rosario since undersized talaga si RJ sa posisyon niya kaya siya pinalitan ni Juan Gomez Del Llano. Sa kaso naman ni Troy, I guess wala talagang pwesto si Troy sa Final 12 since loaded na loaded talaga yung position na kasama siya. Hindi naman kasi siya pwede sa 4 and 5 position since undersized siya sa mga position na yan. Pero kudos pa din dahil malaki talaga ang naitutulong niya sa Gilas kesyo practice player lang siya o reserve player, mas marami pa rin ang nakaka-appreciate sa mga naitutulong niya sa Gilas. Hopefully, kahit isa sa mga FIBA windows, makita natin si Troy representing again ang Gilas. At para sa iyo, Idol, good decision ba to sa part ni CTC na itago muna si Justin Baltasar para sa game sa Australia? Siya nga pala mga idol, sa mga naghahanap ng legit na Gilas jerseys at iba pang paraphernalia ng Gilas, pwede mong i-click yung product link sa gilid ng aking mga video at makikita mo na sa kanan
ang lahat ng legit stores na nagbebenta ng mga high quality merch ng Gilas. Maraming salamat mga idol.